Sound check. Ayan, purito ang pangalan ng Panginoon. Welcome po sa ating afternoon service. At tunay, nakakamangha ang biyaya ng Diyos na sa atin ay nahabag at nagligtas at patuloy na nagsusustento, not just physically but also spiritual. Welcome po, and maging sa ating mga kasama online, purihin ang Diyos na kasama namin kayo ngayon. Pero tayo ho ay naririto na sa ating second service, and as we have studied kaninang umaga about worship, ay huwag nating isipin na lesser effort ang kailangan or lesser service ang second service. Kung hindi ang Diyos na ating sinasamba sa umaga ay ganoon din sa ating second service. Nawa ay patuloy tayong bigyan at sustentuhan ng Panginoon ng biyaya at lakas para magawa ho ito ng ayon sa kanyang kalooban. Ilan ho ng mga announcements and reminders, particularly para sa ating mga kapatiran dito sa JCBC. Mamaya ay we will jumpstart ang atin hong matagal nang natigil na evening classes. That is Saturday night Bible class. Ang tawag namin yung SBC. Saturday, ano ba yun? SNBC. SNBC, Saturday Night Bible Class. So ngayon naman ay Sunday night. Ganun pa rin naman. SNBC, Sunday Night Bible Class. Pero simula siya ng 5 to 7 p.m. and we are very much excited. I hope na yung mga kasama ho mamaya ay nag-register. Kailangan ko lang ho ng bilang para ho doon sa mga imprint nating mga materials. And also, yung first two classes ay free for all. Free for all. Pero yung mga succeeding classes ay re-require ho natin yung registration talaga. That is may 100 pesos registration fee. At muli mga kapatid, huwag nyo ang isipin na, gusto lang nila pera. Kung gusto lang namin pera, 1,000 yan. 1,000 yung registration. Pero no, that's not the case. Gusto lang ho natin talaga ay una, yung panggastos dun sa mga materials natin. Then pangalawa ay yung commitment ho natin. We want na maging mas committed yung mga kapatiran ho sa bagay ho na ito. At nawa ho ay pagpalain ng Diyos at magamit ho sa atin. Sisimulan natin ang pag-aaral mamaya sa theology ng evangelism. Yung theology, even yung historical theology sa likod, sa Bible, saan galing ang itong evangelism at yung lengguwaheng ginagamit ng Bible dito. So nawa ay tayo ho ay patuloy na pagpalain at gamitin ng Panginoon. Mamaya po yan, 5 to 7. And then, August 26, ang ating sports fellowship with JCBC Pandi. So that's a Monday, that's a holiday. Nawa ho bawat isa sa atin ay planuhin na maging present. And also, in-encourage ko na ho na mag-practice na yung ating mga kapatid. Ladies, pwede kayo mag-practice ng volleyball, pwede kayo mag-set up ng volleyball fellowship, maybe not a Sunday, on the different days, pwede kayo mag-usap-usap dyan. And then yung ating mga kalalakihan, tuloy-tuloy lang yung basketball fellowship. Wait for further announcements, maybe in the last week ng July or first week ng August, magsisimula na yung mga in-house competition po natin para ho magkaroon lang tayo para walang tampuhan kung sino yung ipanlaban. Nung mga nakaraan, dapat kasi ako yung naglaro Ngayon, wala nang ganun dahil magkakaroon na tayo ng in-house competition. At again, sarado na ho yung paggawa ng uniform. Hindi yung paggawaan, kung hindi yung pagpapagawa natin ang sarado na. Close na yung pagtanggap. Ayun. Pero hindi ho kailangan ng uniform para makapaglaro. Ang atin hong kulay ay white, and na-advise ho natin na magbaon ng marami-rami dahil alam nating papawisan tayo, madudumihan or madudungisan. So nawa ho ay maging involved tayo. Hindi lamang yun puro sports. Meron din tayong mga pinaplano na ilang mga parlor games and so on. Nung nakaraan taon may nag-walk. Ayun, sakto-sakto nag-walkathon si Sister Maris. Tama, kayo nag-walkathon noon. Ay iba pang mga kapatiran natin. So nawa ho ay pagpreho natin na maging enjoyment yon, maging time ng fellowship ho yun. And ang lagi ho natin ginagawa na first prize doon sa ating sports fellowship ay mga gamit sa church. Nakaraan ay electric pan na magagamit sa church. This year, ang magiging first prize ay mga wireless mics na magagamit sa church. Nagmi-meeting kami ni Brother Jay. Okay ba to sa church nyo? Kailangan, ano ba yung kailangan sa church? Una, speaker sana. Meron na sila. Meron din tayo. So, wag na yun. Electric fan, ang dami dito. Ang dami din doon. Wag na yun. So, ito yung mga punto ay, ito yung mga bagay na magiging gamit sa church. And meron din tayong mga individual prizes. Tama? Meron tayong mga individual prizes. So, again, ang goal ho ng lahat ng yan, una, maluwalhati ang Diyos. Pangalawa, ma-enjoy natin yung time na yon, sports competition with each other.
Okay, so yun ho ang ating mga announcements, and we would like to welcome ating panauhin, ano ho. And actually medyo nawala sa isip ko kanina na nagsabi siya sa akin na darating siya, ating kapatid at kamanggagawa, naging kaklase ko ho sa Grace Ministerial Academy, si Brother Levi Ilig. Ayan, and kasama niya ang kanyang buong family, tama ho ba? Si Sister, ano po pangalan ni Ma'am? Ran. Sister Ran at yung kanilang baby. Ano? So welcome po sa Jesus Christ Baptist Church. Tayo nagpapasalamat sa Diyos sa inyong presensya at malaking kagalakan na makasama ho kayo. Madalas sila nakakasama ng mga kapatiran natin sa mga conferences. Ayan, madalas sila nakakasama. Nakikita-kita doon, pero purihin ng Diyos nakakasama. Last Sunday morning, ako ang nag-preach doon sa Grace Church Santa Maria. This morning naman, si Brother Levi ang nag-preach doon sa Grace Church. Purihin ng Diyos sa kanyang patuloy na biyaya. So ngayon sa dilihong ito ay dadako ho tayo sa atin hong paghahanda sa pagsamba. Magkaroon ho tayo ng sandali ng tahimik at personal na pananalangin upang hingin natin ang tulong, gabay at pagsiyasat ng Panginoon upang tayo ay maihanda sa pagsamba sa Kanya. Let's pray. Manalangin po tayo. Panginoon Diyos, sa aming Ama sa langit, patuloy kami na nagpupuri, nagpapasalamat, nagluluwalhati sa iyong pangalan, sapagkat tunay, ikaw ang may lalang ng lahat ng bagay, at para sa iyong kaluwalhatian ay nilalang mo. At tunay kami ay patuloy mong sinusustentuhan ng buhay, ng kalakasan, ng bawat hininga, Panginoon, upang ikaw ay maitaas. Salamat, O Diyos, sa lahat ng iyong kabutihan. Pero lalo't higit, Panginoon, salamat sa iyong sumaganang biyaya sa amin sa pamamagitan ng iyong pagliligtas. Aming Panginoong Hesus ay iyong sinugo upang sa amin ay tumubos. Purihin ka, Panginoon. Lord, kagaya ng amin na pag-aralan sa itong mga nakaraan, O Diyos, na tunay nga sa aming bawat gawain ng pagsamba, ay kinakailangan namin, Panginoon, na i-focus ang aming mga sarili sa iyo. Lord, paalala mo sa amin na hindi ka malayo kung hindi malapit, na naririto ka sa aming kalagitnaan. Lord, paalala mo sa amin ang katotohanan, nakita mo ang aming mga puso, na hindi mo gusto, O Diyos, ang mga taong lumalapit sa iyo sa pamamagitan ng bibig, ngunit ang puso ay malayo. Kaya, O Diyos, tulungan mo po kami ngayon na tunay nga na makapag-alay kami sa iyo na isang pagsamba na katanggap-tanggap sa iyong harapan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus. May alay nawa namin ang aming mga sarili bilang haing buhay, banal at kalugod sa iyo, na siyang katampatan naming pagsamba. O Panginoon, siyasatin mo kami ngayon sa anumang mga kasalanan, anumang mga bagay na nagawa, naisip, nasabi, Panginoon, na hindi ayon sa iyong kalooban. Patawarin mo po kami, Panginoon. At Lord, patuloy kaming tumitingin sa aming Panginoong Hesukristo sapagkat sa Kanya lamang mayroong kapatawaran ng aming mga kasalanan. Muli, O Diyos, sa bawat bahagi ng gawain nito, nawa ikaw lamang ang maluwalhati sa pagkakaloob, sa pagbabasa ng iyong salita, sa aming pong pakikinig ng pangangaral, maging sa aming pag-aawitan. O Diyos, ang lahat ng ito ay mauwi sa kapurihan ng iyong pangalan. Lahat ng ito, O Diyos, ay aming hinihiling sa iyo, sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Gusto po tayong lahat, tayo po umawit sa Panginoon. Tayo po umawit. Awitin po natin, Victory in Jesus. Life on Calvary to save us.
precious blood's atoning. Then I repented of my sins and won the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is true. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. I heard about His healing, of His cleansing power revealing, how He made a lame to walk again and caused the blind to see. And then I cried, "Dear Jesus, come and heal my broken spirit." And somehow Jesus came and brought to me the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is true. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. I heard about a mansion He has built for me in glory, and I heard about the streets of gold beyond the crystal sea, about the angels singing and the old redemption story. And some sweet day I'll sing up there the song of victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is true. He plunged me to victory beneath the cleansing blood. Tayo po yung maratilang katayo para po sa ating pagkakaloob. Amen. Praise the Lord. Basahin mo natin ang ating Bible passage para ating gibig. 2 Corinthians chapter 9, verse 6 hanggang 8. Ready, read. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as his purpose set in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Amen. Let us pray, mga kapatid. Ama naming Diyos na sa langit, banal at makapangyarihan sa lahat, Lord, muli kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat muli sa iyong biyaya na dinala mo rito, Panginoon, ang iyong mga anak upang sumamba at magpuri po sa inyo. Unang-una, Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoon, muli sa yung biyaya ng kaligtasan na ginawa sa amin. Alam namin, Panginoon, na hindi po kami karapat-dapat sa biyayang ito, pero sa iyong awa at pag-ibig sa amin, Ama, ay binigay mo sa amin, Panginoon, ang iyong anak, ang Panginoon Kristo. Ipaalala mo lagi sa amin, Panginoon, ang kanyang ebanghelyo sapagkat napakahalaga po nito, Ama. Muli, thank you po sa lahat ng pagpapala, biyaya na ibigay niyo sa amin, kalakasan, Panginoon,
ibigay niyo sa amin. At kami po ay nakakapagtrabaho. Kami po ay nagkakaroon ng material na bagay, mga pagkain sa aming mga hapag, Lord. Alam namin lahat ng ito ay mula sa inyo. Ang aming kalakasan, ang aming paggising sa umaga, ang aming buhay, Panginoon na hawak mo. Salamat ng Panginoon sa umaga, sa hapon na ito kami po yung magkakaloob. Siya sa atin, Panginoon, ang aming mga puso. Nawa, ang aming nabasang halita, Panginoon, ay lalo pa kami, Panginoon, na magpursigi, na magkaloob, sapagkat lahat naman na ito ay mula po sa inyo. At ganoon din, Panginoon, magpursigi kami sa paggawa ng kabanalan sa inyong harapan. Alam namin, Panginoon, napaka-importante po nito sa inyong harapan at maluluwalhati po kayo nito. Muli, salamat. At ito lang po, Panginoon, na aming samot dalangin sa tanging pangalan lang po ng iyong anak, aming Panginoong Kristo. Amen. Tayo po ulit umawat sa Panginoon. Awitin po natin, There is Power in the Blood. Would you be free from your burden of sin? There's power in the blood, power in the blood. Would your evil victory win? There's a wonderful power in the blood. There's power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There's power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you be free from your passion and pride? There's power in the blood, power in the blood. Come for a cleansing to Calvary's side. There's a wonderful power in the blood. There's power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There's power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you be whiter, much whiter than snow? There's power in the blood, power in the blood. Sin stains are lost in His life-giving flow. There's a wonderful power in the blood. There's power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There's power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you do service for Jesus your King? There's power in the blood, power in the blood. Would you live daily His praises to sing? There's a wonderful power in the blood. There's power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There's power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Tayo po'y magsayang lahat. Tayo po'y tumawad sa Panginoon. Awitin po natin, Send the Light. There's a call comes ringing on the restless wind. Send the light, send the light. There are souls to rescue, there are souls to save. Send the light, send the light, send the light. The blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. We have heard that Macedonian call today. Send the light, and a golden
cross we lay. Send the light, send the light, send the light, the blessed gospel, let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel, let it shine forevermore. Let us pray that grace be everywhere. Send the light, send the light, and a Christ-like spirit everywhere we go. Send the light, send the light, send the light, the blessed gospel, let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel, let it shine forevermore. Let us not grow weary in the work of love. Send the light, send the light. Let us gather troops for a crown of love. Send the light, send the light, send the light, the blessed gospel, let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel, let it shine forevermore. Tayo po'y maratilang katayo para po sa pagbasa po sa salita ng Diyos. Tayo po ay patuloy na magbigay kalwalatian sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng pagbasa ng kanyang salita. Ito po ay manggagaling po sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 16, verses 1 to 5. Sabay-sabay po nating basahin. Ready, read. Nakarating si Pablo sa Derbe at sa Listra. Naroon ang isang alagad na ang pangalan ay Timoteo. Siya'y anak ng isang babaeng Hudyo na mananampalataya at Griego naman ang kanyang ama. Maganda ang patotoo tungkol sa kanya ng mga kapatid sa Listra at Iconio. Nais ni Pablo na isama si Timoteo, kaya tinuli niya ito alang-alang sa mga Hudyong nasa lugar na iyon, sapagkat alam ng lahat ng Griego ang kanyang ama. Sa kanilang paglalakbay sa mga lungsod, ipinababatid nila ang mga katuruang napagpasyahan ng mga apostol at ng matatatandang tagapamahala sa Jerusalem. Kaya't lumakas ang mga iglesia sa pananampalataya at nadagdagan ang kanilang bilang araw-araw. Purihin po ang ating Panginoon. Tayo po umupo. Magandang hapon po sa bawat isa sa atin. Hello, check. Ngayon po ay tumungo tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Kahit gaano pa kaganda ang isang kagamitan o ang isang equipment, sabihin natin, kahit yan pa ang latest version, ang pinakasikat na brand, top of the line, ngunit kung hindi natin ito alam gamitin, ay wala rin itong kabuluhan. Parang ganito rin naman sa ating pag-iebanghelyo. Bagamat alam natin na ang Diyos ang siyang nagliligtas, at ang ebanghelyo ang kapangyarihan ng Diyos upang magligtas, ay hindi natin inaalis ang katotohanan na ginagamit pa rin ng Diyos na instrumento ang ating mga kakayahan at yung mga kaparaanan natin kung paano natin ipapahatid ang mensahe ng ebanghelyo sa mga tao. Ang magiging buod ng ating pag-aaral ngayong hapong ito ay ito. Ang katotohanan na ang Diyos ang siyang nagliligtas ay may kalakip na katotohanan
na gumagamit ang Diyos ng mga instrumento at kaparaanan sa tao upang maipahatid ng malinaw, matiwasay, at may katapatan ang ebanghelyo sa mga wala pa kay Kristo. Tayo po ay sumaglit na manalangin at humingi ng paggabay sa ating Panginoon. O Diyos naming dakila, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lubos na nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo, Panginoon, sa pinagkaloob mong muling pagkakataon sa amin na kami po ay makapagtipon at sa tamang sumamba sa iyo, magpuri sa iyo at mag-aral ng iyong mga salita. O Diyos, tunay nga na ang biyaya mo lamang ang siyang dahilan kung bakit kami narito at sumasamba. Dahil sa iyong mga dakilang biyaya, Panginoon, higit lalo ang kaligtasan na aming natamo. At hayaan mo kami, Panginoon, na mag-aral ngayong hapong ito ng iyong mga salita. Hindi po kami nakaasa sa aming mga sarili. Alam po namin na ikaw ang siyang may kakayahan na magbukas ng puso, magbukas ng tainga, upang sa gayon ay makita namin ng maliwanag ang mga katotohanan ng iyong mga salita. Nawa, Panginoon, kumilos ka't gumawa sa kalagitnaan namin ngayong hapong ito. At kung meron man, O Diyos, na mga kasama namin o nakikinig sa amin na wala pa kay Kristo, mahabag ka, Panginoon. Nawa ay gamitin mo ang pangangaral ng Ebanghelyo upang ang mga wala pa kay Kristo ay makilala siya ng tunay bilang kanilang tagapagligtas. Maluwalhati ka, O Diyos, ito po ang aming samot dalangin, sa matamis at mapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. At amen. Ngayon po sa ating pag-aaral, pagdating dito sa Acts chapter 16, ay dito natin makikita yung panimula ng bagong journey. Nakita natin, kung maaalala natin, ay natapos sina Apostol Pablo kasama si Barnabas, no mga una ay kasama si John Mark sa kanilang first missionary journey. At umuwi sila pabalik ng Antioch. At ngayon, pagdating dito sa Acts chapter 16, ay dito na magsisimula ang panibagong paglalakbay o isang missionary journey. At makikita natin kung sino naman yung mga bagong makakasama ni Apostol Pablo dito sa second missionary journey. Well, una sa lahat, alam natin na ang katotohanan, yung katotohanan na ang Diyos ang siyang nagliligtas. Wala tayong kahit anong kapangyarihan sa atin na magligtas ng sino man. Tandaan po natin na hindi sa galing natin sa pagsasalita. Hindi ito sa galing nating mangumbinsi. Hindi ito sa galing natin na kumonekta sa tao. Tandaan po natin na ang kapangyarihan na nagliligtas ay ang kapangyarihan ng Ebanghelyo. It is God that saves through the power of the gospel. Pero hindi po ibig sabihin yan ay bara-bara na lang ang ating pag-eebanghelyo. Diyos naman ang magliligtas eh. So kahit anong sabihin ko, kahit anong gawin kong paraan, bahala na ang Diyos doon. Hindi ganoon ang tamang evangelism. Remember, sa nakaraan nating pag-aaral, ang unang-unang kailangan natin, unang-unang component for evangelism is the right passion. The right passion. What kind of passion is that? Yun yung passion na meron talaga tayong sincero at tapat na pagnanais na maligtas nga talaga yung mga tao. Na makilala nilang tunay si Kristo. Na itong mga taong ito'y nawa magsisi sa kanilang mga kasalanan. That's the right passion. So kung meron tayong ganoong klase ng passion for souls, ay magbubunga ito ng klase ng determinasyon sa atin na maipahayag sa mga tao kung ano nga ba yung talagang gustong sabihin ng Panginoon. Sino ba talaga si Kristo? Again, hindi yung methods natin ang magliligtas. Gusto ko pong linawin yan. Pero yung tamang passion for souls, para sa mga kaluluwa na sila'y maligtas, ay magdudulot sa atin ng pagnanais na alamin paano ko ba maituturo ito.
Paano ko ba maituturo to sa mga mahal ko sa buhay na maiintindihan nila ang ebanghelyo? Paano ko bang isi-share ang gospel sa kanila ng maayos? Kailan ko ba ito dapat sabihin? Ano ba yung tamang panahon? At mga kapatid, kung nakakaisip ka ng ganyang pag-iisip, ng ganyang kaisipan, ay tama lamang. Dahil yan ay nagmumula doon sa passion natin na para sa mga kaluluwa ng mga tao na sana iligtas sila ng Panginoon. Kaya nga meron tayong gagawin mamaya na evangelism class. Hindi lang ito para matuto tayo, kundi dahil dala-dala natin yung ganoong passion, yung ganoong desire, yung ganoong saloobin na sana itong masiran ko, itong mababahagian ko, nawa ay iligtas sila ng Panginoon. Yes, hindi nakasalalay sa atin, pero tayo ang mga instrumento na gagamitin ng Diyos at ang gusto natin, maging tapat tayo sa pamamahagi ng Ebanghelyo. Hindi bara-bara. At maibigay natin yung best natin para sa Panginoon as we share the gospel. At hahayaan natin ng Diyos na siya ang kumilos at magligtas sang ayon sa kanyang kalooban. Sa pag-aaral natin ngayong hapong ito ay merong 3 bagay. Though yung first part lamang ang ating matatalakay at yung saving work of God in evangelism. Yung magiging second part natin dyan is the steering work of God in evangelism, and the third part would be sovereign work of God in evangelism. Yung first part natin ay tatalakayin natin dito, yung 3 bagay din naman: choosing the right ministry partners, communicating the right message, and carrying the right method. Tingnan natin yung unang part dito, saving work of God in evangelism. Tumungo tayo sa ating mga talata sa Acts chapter 16 verse number 1. Ang sabi ng salita ng Diyos, Paul came also to Derbe and to Lystra. Bagamat si Paul lang ang nabanggit dito, alam natin by its context, coming from Acts chapter 15, na merong kasama rito si Pablo. Well, we know na hindi na yun si Barnabas dahil nga naghiwalay na sila ng landas. Si Barnabas, kung maaalala ninyo, ay nagtungo roon sa Cyprus, kasama ang kanyang pinsan na si John Mark. Kaya nga ang pinili ni Apostol Pablo na makasama niya ay si Silas na isa sa mga namumuno at nagmiministeryo doon sa Jerusalem Church. So, ang sabi diyan, nagtungo nga sina Apostol Pablo at si Silas doon sa Derbe at Lystra, na kung maaalala ninyo, itong Derbe at Lystra ay ito yung mga lugar na nauna na nilang pinuntahan noon ni Apostol Pablo kasama si Barnabas. Dahil nga, alam ni Apostol Pablo, maging ni Silas, kasama na rin sana si Barnabas doon, na ang priority ng evangelism ay hindi lang yung basta makarami tayo ng masisyaran. Hindi paramihan ang ating goal. Na masabi lang natin na marami tayo lugar na napuntahan, kundi ang evangelism, ang priority ng evangelism ay ipakilala si Kristo sa mga tao. At kapag yung mga taong iyon ay nakakilala na kay Kristo, ang priority natin ay matulungan sila, itong mga bagong mananampalataya na ito, na mas lalo pang lumalim ang kanilang pagkaunawa sa ebanghelyo at pagkakilala nila kay Kristo. Hindi natin yung madalas na ginagawa ng maraming mga soul winning programs na ang goal ay makarami ng maire-report ng mga quote-unquote tumalik nila sa kanilang iglesia. At pagkatapos nun ay papababayaan na natin sila dahil nga ang kailangan lang naman sa reporting ay yung numero. Yung number ng ating na soul win at paramihan ng nabaptize, that's not our goal in evangelism. Hindi yan ang goal natin. Ang nais natin ay totoo.
tunay na makakilala ang mga tao kay Kristo. Again, yung right passion. At tutulungan natin sila na lumago doon sa kaalaman na yon. Gusto ko pong makita natin, mga kapatid, na kung sakasakali man pagkatapos ng evangelism class natin, as we put it into practice, sa paghayo natin ay meron ka lamang na isang bahay, dalawang bahay na binabalik-balikan linggo-linggo. Hindi mo na-defeat ang purpose ng evangelism. Rather, actually, ginagawa mo lamang ang purpose ng evangelism. Ngayon, ang sabi ng Bible, ng salita ng Diyos sa verse number 1, pagtungo nila doon sa Derbe and Lystra, ay may nakilala silang isang mananampalataya na makakasama nila at makakatuwang dito sa second missionary journey na ito. Sabi ng verses 1 to 3, Paul came also to Derbe and to Lystra. A disciple was there named Timothy, the son of a Jewish woman who was a believer, but his father was a Greek. He was well spoken of by the brothers at Lystra and Iconium. Paul wanted Timothy to accompany him, and he took him and circumcised him because of the Jews that were in those places, for they all knew that his father was a Greek. Una nating tingnan dito is choosing the right ministry partners. Gusto ko po makita natin dito, hindi yung idea na kapag nag-evangelize tayo, nag-soul win tayo, ay dapat ay pumili ka ng tamang kapartner mo. Hindi po iyon ang gusto kong makita rito, kundi ang nais ko pong makita rito ay kung sakaling pipili si Apostol Pablo sa atin na mga makakatuwang niya sa ministry, pipiliin niya kaya tayo? Pipiliin niya kaya tayo? Dito sa Derbe and Lystra, nakilala po ni na Pablo at ni Silas ang binata na si Timothy. Kung maaalala natin, sa first missionary journey ay meron ding kabataan silang kasama. Yun nga po, si John Mark. Pero alam natin na noong panahon na yon ay hindi pa nga naging profitable si John Mark sa kanilang ministry noong mga panahon na yon. This time, isa na namang kabataan ang makakasama nila sa kanilang missionary journey, hindi na si John Mark, kundi ito nga si Timothy. Una sa lahat, ang sabi dyan, na salita ng Diyos ay isa siyang disciple, which implies na mananampalataya itong si Timothy. Of course, given ito, na ang dapat na nakakasama sa paghayo ay ang mga mananampalataya. At ang sabi pa rito ng talata, ay siya ay son of a Jewish woman who was a believer. At binanggit pa nga ito ni Pablo sa kanyang last epistle na naisulat sa 2 Timothy chapter 1 verse number 5. Ang sabi ni Pablo sa 2 Timothy 1 verse 5, I am reminded, si Pablo nagsasalita rito, I am reminded of your sincere faith. Ang kausap niya rito ay si Timothy. I am reminded of your sincere faith. A faith that dwelt first in your grandmother Lois or Louise, kung anong tamang basa dyan, and your mother Eunice. And now I am sure dwells in you as well. So maaari na itong sina Timothy, yung kanyang ina na si Eunice at yung lola niya na si Lois ay mga bunga ng mga home Bible studies na ginagawa nila noon at hindi ng street evangelism na ginagawa rin naman nila ng mga apostol, at yun yung mas madalas nating nakikita. That explains kung paanong isang family sila na nakakilala sa ating Panginoon, at hindi lang basta nakakilala kundi yung pananampalataya nila mula doon sa lola na si Lois, kay Eunice at maging kay Timothy, ay makikitaan mo sila ng ng pananampalataya na sincero at lumalago. Yun yung description dyan ni Apostol Pablo. By the way, ang sabi rin sa talata, going back sa ating text sa Acts chapter 16, ang sabi doon, si Timothy daw, his father was a Greek. His father was a Greek. Hindi po ibig sabihin niya, nag-gumamit dyan ng past tense na was, hindi ibig sabihin niya na dating Greek or dating Griego or Hentil, yung tatay ni Timothy. Sa pagkakagamit po niyan, yung past tense na was, ang ini-imply nito
ay hentil yung tatay ni Timothy, pero wala na siya at maaaring patay na. He was a Greek. So itong si Timothy ay half Jewish at half Gentile. At hindi lamang yan, ang sabi ng talata, he was well spoken of by the brothers or the Christians. By the way, pag nakikita natin yan, the brothers, ayan ay tumutukoy sa mga Kristiyano noong mga panahon na yun. Hindi pa nila tinatawag ang kanilang mga sarili as Christians. Again, ito ay derogatory term pa, pang-asar pa ng mga panahon na yun sa kanila. Until later on na lang ay angkinin na nila. So the brothers pertains to the Christians at Lystra and Iconium. So literally, ang sabi ng talata, sikat itong si Timothy. Sikat itong si Timothy. Hindi lang siya basta kilala, kundi merong magandang patotoo. He was well spoken of. Merong magandang patotoo itong si Timothy sa ibang mga mananampalataya. At wala tayong ibang pwedeng maisip na dahilan kung bakit siya sikat at merong magandang patotoo. Walang iba kundi dahil sa kanyang pananampalataya. Kaya nga ganun na lang yung sinabi ng verse number 3, Paul wanted Timothy to accompany him. Ninais ni Pablo na isama sa kanilang journey itong si Timothy. Remember, kailan lang ay nireject ni Pablo na isama sa journey nila itong isang kabataan din naman. Kasi nga hindi naging maganda yung kanyang impression, yung kanyang patotoo ni John Mark. At nagibabaw na doon yung kanyang immaturity sa pananampalataya. Pero hindi ganun itong si Timothy. Hindi ganun. He was well spoken of by the brothers. Hindi lang, take note, hindi lang isang tao yung nagsasabi ng kanyang magandang patotoo, kundi maging yung iba pang mga mananampalataya. Na itong si Timothy nga ay isang klase ng kabataan na lumalago ang pananampalataya at merong mabuting patotoo sa iglesia. Alam niyo mga kapatid, hindi po hadlang ang edad. Hindi hadlang ang edad upang tayo'y magamit ni Kristo. Hindi hadlang ang pagiging kabataan upang magamit tayo ni Kristo. Si Timothy ay isang kabataan, pero naroon yung kanyang paglago sa pananampalataya. Hindi naging hadlang ang kanyang pagiging kabataan. Naroon na yung mga iglesia ay nakikita si Kristo sa kanyang buhay. Mga kabataan, mga young people, nawa makita natin na itong si Timothy ay isang hamon para sa atin. Na habang mga bata pa tayo, habang malalakas tayo, yung lakas natin, yung abilidad natin, yung karunungan natin, ang lahat ng yan ay ipagamit natin sa Panginoon. Of course, ang goal natin ay hindi para makita tayo ng mga tao, no. Hindi para ma-please natin ang ating mga magulang o sino man sa iglesia. That's not our goal. Hindi natin goal na may masabi lang na maganda ang mga tao patungkol sa atin. Hindi po yun ang nais natin. Ang goal pa rin natin ay maluwalhati si Kristo sa ating buhay. Pero alam natin na ang nag-a-affirm, ang nagko-confirm ng pananampalataya natin ay yung mga tao o yung mga mananampalataya sa iglesia. Huwag mong aalisin yon. We're not doing this to please men. Pero naroon ang katotohanan na tao ang nakaakita at siyang nagko-confirm kung tunay nga ba at lumalago nga ba yung ating pananampalataya. Ginagamit ng Diyos ang kanyang iglesia. Again, mga kabataan, young people, or mga mananampalataya sa iglesyang ito, maaari tayong gamitin ng Panginoon. Nawa ay hindi maging hadlang or I should say, wag nating gawing hadlang ang ating pag-aaral. Wag nating gawing hadlang ang ating career. Wag nating gawing hadlang ang ating mga pangarap upang hindi tayo magamit ni Kristo. Ang pinakadahilan kung bakit tayo iniligtas ng Diyos
ay upang magamit tayo para sa kapakanan ni Kristo. Tayong mga mananampalataya, tayong mga Kristiyano, kabataan man o yung mga nakatatanda, habang lalo tayong lumalago sa ating pananampalataya, dapat ay mas lalo tayong lumalalim yung ating pagnanais na magamit tayo ni Kristo. At lalo higit sa larangan ng pag-iebanghelyo. Pangalawang bagay is communicating the right message. Communicating the right message. Sabi ng verse number 4, as they went on their way through the cities, they delivered to them for observance the decisions that had been reached by the apostles and elders who were in Jerusalem. Kung maaalala po natin, mula sa Antioch ay dala-dala nila yung letter. Na nagko-contain ng decision ng Jerusalem Church patungkol sa kaligtasan ng mga mananampalataya. Ano yung mensahe na yon? Ano yung dala-dala nilang mensahe? Walang iba kundi yung gospel message na salvation is by grace alone. At hindi kasama ang pagtutuli, hindi kasama ang pagsunod sa kautusan upang tayo'y maligtas. Pero teka, Brother Daryl, ang sabi sa verse 3, tinuli raw ni Pablo si Timothy. Sabi sa verse 3, Paul wanted Timothy to accompany him. Gusto niya na isama si Timothy sa kanila. And he took him and circumcised him. Akala ko ba, Brother Daryl, hindi na required yung mga hentil na tuliin? Di ba ang sabi nga ni James, remember sa Acts chapter 15, wag natin silang gambalain. Yun ang sabi ni James, wag nating ipilit yung pagtutuli sa kanila. Dahil nga after all, hindi naman kasama sa kaligtasan ng pagtutuli at anumang pagsunod sa kautusan. Ito nga, di ba? Ito nga si Timothy ay anak ng isang Hudyo at isang Hentil. Tapos ay tinuli siya ni Pablo. Ibig sabihin ba nun ay nilabag ni Pablo yung naging desisyon ng Jerusalem Council? No, dahil ang purpose ni Pablo ay hindi upang maibilang yung pagtutuli na kasama sa kaligtasan ni Timothy. Gusto ko pong linawin yan. Kundi ang purpose ay yung kadugtong ng talata. Ang sabi doon, because of the Jews who were in those places. For they all knew that his father was a Greek. Again, itong si Timothy ay merong good report. He was well spoken of. Merong magandang patotoo sa mga mananampalataya. At hindi nais ni Pablo na masira yung patotoo na yun ni Timothy kapag iniharap niya itong si Timothy sa mga Hudyo o lalo na sa mga mananampalatayang Hudyo. Kasi nga, sabi dyan, kilala ng mga tao si Timothy, right? Kilala ng mga tao, whether sa Derbe at Lystra, kilala ito, si Timothy. Sikat siya. Kaya nga alam nila na itong si Timothy ay anak ng isang Hudyo at anak ng isang Hentil. Ganito po kasi yan. Para sa mga Hudyo, kapag ikaw ay may lahing Hudyo, o katulad ni Timothy na meron kang dugo na Hudyo, at hindi ka nagpatuli, ang tawag o tingin sa'yo ng mga Hudyo ay isa kang apostate. Apostate o yung mga tumalikod sa pananampalatayang sinasampalatayanan o tumalikod sa kanilang relihiyon. Sa context ng nating mga mananampalataya, yung mga apostate nga kasi ito yung mga nagprofess ng kanilang pananampalataya, nagsabing sila ay sumasampalataya kay Kristo, ngunit tumalikod doon sa profession na yon at nagkalat ng lagim doon sa labas. Ito ay example ng mga apostate. Well, to give you an example, sikat sa panahon natin sa social media si Ed Lapis. Dahil sa mga, sabihin na natin, kalokohan at mga maling katuruan na kanyang ipinakakalat. Siya isang pastor ng isang quote-unquote Christian group na tinatawag na Day by Day. Siya isang nagpapakilalang mananampalataya.
Ngunit kamakailan lamang, kung kayo'y aware, ay kumakalat yung false teaching niya na magkaiba raw umano ang Diyos ng Old Testament at ang Diyos ng New Testament. At hindi lang yan, para kay Ed Lapis ay masama si Yahweh. Masama si Yahweh. Kaya nga raw, hindi si Yahweh ang ama ng ating Panginoong Hesus, kundi si El Elyon. Samantalang parehas lamang po si Yahweh at si El Elyon na iisang Diyos. Pero hindi ganun ang itinuturo nila. Dahil nga ang gusto niyang i-magnify ay yung katuruan na tinatawag nilang Jesusness. Ang ganda, no? Jesusness. Na dapat ang ituro ay puro love lang, puro pag-ibig lang, compassion. Na kung babasahin ninyo ang kanilang sinasabi, parang mas mabuti pa sila kay Jesus. Dahil para sa kanila, puro love lang dapat. Pero yung tunay na Jesus ng Biblia ay galit sa kasalanan. Yung tunay na Jesus ng Biblia, righteously, ay hinuhusgahan niya ang makasalanan. Hindi nagto-tolerate ng kasalanan just for the sake of love. Kaya nga itong ginagawa ni Ed Lapis at maging ng kanyang mga followers, katulad na lamang ni Rolando Garcia, kung tama pagkakalala ko ng pangalan, na CEO ng Big Brew at ng Limonyo, ang kanilang ginagawa ay isang apostasy. They're not just false teachers, but also apostates. So ganun ang tingin ng mga Hudyo. Sa mga kapwa nila Hudyo, or meron kang dugong Hudyo, ngunit ayaw mong magpatuli. Ang tingin ng mga Hudyo, parang kasing level nun. Apostate yan. Apostate. So kapag isinama ni Pablo si Timothy, knowing na siya'y merong dugong Hudyo, half Jewish, pero hindi siya tuli, ay magiging hindrance sa ministry itong si Timothy. O maaaring siya'y maging dahilan ng katitisuran sa mga Hudyo na kanilang pagmeministeran. Bagamat alam natin, hindi mangiiwan itong si Timothy katulad ni John Mark, pero kung hindi siya tuli, ay hindi rin siya magiging ganong ka-profitable sa ministry at pwede siyang maging dahilan ng pagkatisod ng iba, particularly ng mga Hudyo. Tandaan natin mga kapatid, the gospel is offensive. Mapadakit ang ebanghelyo. Biruin mo, ire-reveal ng ebanghelyo yung katotohanan na makasalanan ka. Marumi ka. Hindi ka matuwid. Hindi ka karapat-dapat sa harapan ng Diyos. At sa pride na meron sa puso ng tao, masakit yun. Masakit yun. The gospel is offensive. Totoo yun. But that doesn't mean na kailangan mo pang dagdagan yung pagiging offensive ng gospel. Of course, hindi rin natin sinasabing bawasan or i-water down ang gospel. Pero ang sinasabi natin, hindi mo na ito kailangang dagdagan. Pwede bang hindi tuliin ni Pablo si Timothy na kumbaga sinasabi nila hindi na kailangan na ang pagtutuli, ang pagsunod sa kautusan para sa mga hintil? Pwede ba? Pwede. Pwede. Kaso, Hudyo rin si Timothy. Kalahati, Hudyo rin si Timothy at magiging katitisuran siya sa mga Hudyo. Kung magiging apostate ang tingin sa kanya ng mga Hudyo, magiging masama lalo ang tingin ng mga tao sa ebanghelyo. So kung pinilit ni Pablo yon, na wag na lang tuliin si Timothy, after all, hindi naman kailangan yan. Kung pinilit ni Pablo yon, he is adding unnecessary offense to the gospel. Again, hindi natin babawasan ng offense. Hindi natin babawasan ang offense ng gospel. Hindi natin i-water down. Dahil after all, dala-dala pa rin natin, dala-dala pa rin naman nila, ni na Pablo, yung mensahe sa kanilang pangangaral, yung gospel message that salvation is by grace alone. But then again, hindi natin gustong dagdagan pa
Yung offense na dala ng gospel, by itself, masakit na yung mensahe ng ebanghelyo. By itself, makapangyarihan na ang ebanghelyo na kaya nitong bumaon, na kaya nitong dumurog sa isang matigas na puso. Hindi mo na kailangang dagdagan. Pero hindi rin naman dapat nating bawasan. So kung hindi natin dadagdagan, hindi natin babawasan, anong gagawin natin? We will stick with the gospel message. Salvation is by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Wala tayong ibang daladalang mensahe. Wala tayong ibang daladalang sandata, kundi tanging ang ebanghelyo lamang ni Kristo. Mamaya magkakaroon po tayo ng evangelism class. Ang nais po natin ay mas lalo nating maintindihan pa ang ebanghelyo. Mas lalo pa tayong lumago doon. Mas lalo pa tayong lumalim doon sa kaalaman ng ebanghelyo. Nang sa gayon, kapag ipinahayag natin ang ebanghelyo ay maipapahayag natin ito ng tama, ng matiwasay at merong katapatan. Hindi ko sinasabing dapat ay malalim tayo sa bago tayo makapag-ebanghelyo. No. Pero dapat ay alam natin ano nga ba yung tamang mensahe. Dapat alam natin ano nga ba yung tamang mensahe na ipapangaral natin at yan ay sa pamamagitan ng ating pag-aaral panglalo ng salita ng Diyos at ating paghahanda. Pangatlong bagay is carrying the right method. Carrying the right method. And here's the result ng kanilang pagme-minister doon sa Derbe and Lystra. Kasama si Silas at si Timothy. Ito yung resulta na hindi na nila dinagdagan pa yung offense ng gospel. Ito yung resulta na nanatili lamang sila doon sa gospel message. Sabi ng verse number 5, so the churches were strengthened in the faith and they increased in numbers daily. Ang sabi diyan, mas lalo pang lumakas yung mga mananampalataya doon. Mas lalo pa silang lumago sa kanilang pananampalataya. Bakit? Dahil una sa lahat, hindi sila pinabayaan ni na Pablo. Hindi sila mga numero lang. Hindi sila mga numbers lang na kailangang i-report sa iglesia. Na hindi na inalagaan at binabayaan na lang matapos silang mapatanggap o mapasabay sa sinner's prayer. Ipinakilala sa kanila ni na Pablo si Kristo, pero binalikan niya sila. Tinuruan niya sila. Pinalakas niya sila at tinulungan sila na lumago sa kanilang pananampalataya. At ang sabi ng salita ng Diyos, and they increased in numbers daily. Mas lalo pang dumami yung bilang ng mga mananampalataya using the right method, the right priority. Hindi yung basta makapagparami lang, kundi yung alagaan, yung mga nakakilala kay Kristo. At kapag lumalago na sila sa pananampalataya, ay magtuturo na rin sila, magpapamahagi ng ebanghelyo, and that's how they increased in numbers daily. Ang Amerika po ay isa sa mga powerful nations sa panahon natin ngayon. Kilala ang kanilang militar pagdating sa kahusayan sa pakikipagdigma. Ngunit bago tuluyang maging militar, maging isang sundalo ang isang tao sa Amerika o maging sa ibang mga bansa, ay kinakailangan muna siyang dumaan sa ilang mga trainings. Hindi sila pwedeng basta sumabak lang dahil ang pinag-uusapan dito ay between life and death, between victory and defeat. Una siyang sasabak sa tinatawag na basic military training sa loob ng 10 weeks. Araw-araw sa loob ng 10 linggo ay walang humpay silang maghahasa, magsasanay ng mga kakayahan at kaalaman na may kinalaman sa pagiging sundalo.
Kapag naipasa mo yun, ay saka ka ngayon pwedeng pumasok sa tinatawag na US Military AIT or Advanced Individual Training na maaaring within 4 weeks up to 52 weeks. Depende kung anong skill set or specialty ang aaralin mo. Kaya nga, yung kanilang mga sundalo ay masasabi nating mga preparado at mayroong sapat na kakayahan upang makipaglaban o makipagdigma. Ang punto ay ito, bagamat alam natin na ang Diyos ang siyang nagliligtas, ngunit gumagamit pa rin siya ng mga instrumento at kaparaanan. Ginagamit ng Diyos ang ating kaalaman sa Ebanghelyo. Ginagamit ng Diyos ang ating pananampalataya. Ginagamit ng Diyos ang ating mga kakayahan. Ginagamit ng Diyos ang ating tapat na presentasyon ng Ebanghelyo. At maging ang mga tamang kaparaanan ng pag-iebanghelyo. Ibig sabihin mga kapatid, bagamat yes, totoo na ang Diyos ang siyang nagliligtas, ay hindi ibig sabihin nun na hindi na natin paghahandaan ang ating pag-iebanghelyo. Dapat natin itong paghandaan, dapat tayong lumago pang lalo sa kaalaman at ibigay natin ang buo nating kakayahan, ang buo nating makakaya. Habang daladala natin ang katotohanan sa ating mga isip na ang Diyos ang magliligtas. Habang daladala natin yung passion sa ating mga puso na sana iligtas ng Diyos, kahabagan ng Diyos, itong mga tao na binabahagian natin ng kanyang ebanghelyo. Tayo po'y umingi at tayo po'y manalangin. O Diyos naming dakila, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y lubos na nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo, Panginoon, sa mga katotohanan ng iyong mga salita, na alam po namin na ikaw, o Diyos, ang siyang nagliligtas, hindi po kami. Pero naroon din po ang katotohanan na karapat-dapat lamang na bilang mga mananampalataya ay matutunan namin kung paano namin matiwasay, malinaw at tapat na maibabahagi ang iyong ebanghelyo sa mga tao na aming babahagian ng iyong mga salita. Kami po'y lubusang nakaasa sa iyo, Panginoon. Hindi po sa aming kakayahan, hindi sa aming galing. Alam namin, Panginoon, na ikaw ang siyang may kapangyarihan na magligtas sa pamagitan ng iyong ebanghelyo. Nawa ang mga katotohanan ito ay patuloy naming dalhin. Gayon ay patuloy kang magbuo, nawa Panginoon, sa aming mga puso ng gayong saloobin, ng gayong passion na ang mga tao, aming paligid ay makakilala kay Kristo. Nawa ay tulungan mo kami, Panginoon. Tulungan mo kami. Maluwalhati at mapurihan. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis at mapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Tayo pong lahat ay magsitayo at pong awitin ang ating pangwakas na awit. Tayo po'y mawit. Awitin po natin Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we no less days to sing God's praise than when we first begun. Amen. Purihin po ang pangalan ng Panginoon muli.
tayo ho ay bilang mga instrumento ng Diyos ay kinakailangan magpagamit at gawin ang ating mga gawa upang ang ebanghelyo ng kaligtasan ay matapat na maihatid sa iba. Nawa, sa biyaya ng Diyos ay patuloy tayong maging instrumento ng Panginoon at maging kagamitan niya sa dakilang kaparaanan. What a wonderful thing to read yung naging resulta. That the churches were strengthened and increased in number daily. Tingin natin sa Panginoon, nawa ang ating church ay maging instrumento at maging totoo ito sa atin. Muli, ang mga salita ng Diyos na atin na pag-aralan ay patuloy natin pagbulay-bulayan. Mga kapatid, huwag nating hayaan na ito ay mawala lamang. Kundi ating pagbulayan, magkaroon ito ng epekto sa ating damdamin at sa ating mga buhay. At sa ating paghiwa-hiwalay, nawa ang pagmamahal ng ating Ama, ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, at ang presensya at kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay sa bawat isa sa atin. Patuloy tayong maging maliwanag na ilaw saan man tayo dalhin ng ating Panginoon. God bless po. Magandang hapon. Dito nagtatapos ang ating afternoon service. Medyo maaga ho tayo natapos at 3:25, 10 minutes ay magsisimula ho ang ating hong prayer meeting. God bless po.